Usapan na po natin, speaking of presyo, hindi lamang po presyo ng mga bilihin sa palengke at siyempre presyo po ng mga produktong petrolyo at ano nga ho ba ang epekto po nito kapag nagkanda leche tuloy sa Martes. Hindi, ano lang disclaimer baka high blood ho kayo. Opo, hindi, hanggang 5 piso, 4 pesos. Pero domino effect ho ito. Pamasahe sa crudo, 'di ba? Si John Ibanez baka ano mangyayari kay Kuya John Ibanez. 8 yung sasakyan nun eh. May kasamang pero ito marami ring sasakyan nito, puro jeep nga lang. Baka magbaklas din to ng pyesa mamaya si Calando. Alright, nasa kabilang linya po natin ngayon ang National President po ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas, si Ginoong Orlando Calando Marquez. Calando, magandang tanghali, kumusta na? Magandang tanghali, Sir Drew. Magandang tanghali sa yung milyon-milyon nakikinig at nanonood. Pero ewan ko kung gaganda tanghali mo pag nabalitaan mo na yung hanggang 4 pesos na namumuro. Ano pa lang ito speculation pa lang, kumbaga parang computation, calculation pa lang ng mga oil players kapag natuloy ito sa Martes. Pero wag naman sana tumagal pa yung bakbakan dyan sa Middle East. Calando, ready na ba kayo? Alam mo, Sir Drew, talagang nakakalungkot dahil unang-una sa problema ng napakaraming mga sari-saring kolorum. Hindi lang TNBS, hindi lang UB Express, motorcycle taxi, lahat ito ay pumapatay sa mga legal na public transport na hindi naman po nahuhuli, kundi dumadami. Yun yung tanong. Kaya dito sa problema namin ng napakabigat na traffic dahil almost 10 to 12% doon sa bigat ng traffic dati nung bakasyon. Dagdag ba yan? Ngayon ay talagang dumagdag dahil nga ang naidadagdag araw-araw na sasakyan sa ating bansang Pilipinas hindi bumababa sa 5,000 araw-araw. Araw-araw yun. Ano yan? Metro Manila pa lang. Kaya nga, diba? Metro Manila pa lang. Metro Manila pa lang yun. Pag nagkataon, pero actually tayo lahat nananalangin, wag naman sana na humantong pa sa ganyang sitwasyon yung presyo ng crudo. Kasi domino effect ito, Calando. Nasabi nga namin baka nga maibenta mo lahat ng mga sasakyan. Joke lang. Baka makapagbaklas ka ng pyesa dyan. Biruin mo, ganyang kamahal. Tapos, ang sabi kanina, kausap namin, Department of Energy, though wala pang kasiguraduhan, ang problema nito kapag nagtuloy-tuloy yung gera diyan ng Israel at Iran, baka dumoble pa, madagdagan na naman. Though meron naman sila, Calando, na mga inilatag na mga solusyon gaya ng fuel subsidy. Calando, ano sa tingin mo, itong fuel subsidy dapat dagdagan din? Yan ho yung aming pinakikiusap sa ating DOTR at saka sa LTFRB na sana ibigay naman na ni Chairman Guadis yung dagdag na piso dahil nga matagal na po yan nabibinbin lang yan dahil nga pagka alam na ibibigay ng LTFRB yung aming pamasahe na dagdag, parang nagkukwentuhan yata yung DOE at saka LTFRB para sasabihan naman ni DOE, oil company, baba nyo para hindi madagdagan yung presyo. Para bang ganun yung aming analisa doon sa nangyayari. Kaya kawawa ang taong bayan dito dahil yung iniisip namin kasi, Sir Drew, pag itinaas namin ito, kawawa rin yung prime commodities dahil talagang hahatakin, magdadagdag na naman yan. Ngayon nga na hindi pa nagdadagdag Ang presyo ng baboy ngayon, binababoy na yung presyo ng baboy Oo, grabe naman. Linawin lang natin, Calando, kasi kahapon, although kausap din namin si Kaowit, ito ay provisional increase pa lang, di ba? Provisional pa lang. Pero 'di ba ang napagkasunduan doon sa LTFRB
kapag hanggang magkano pag pumalo na sa level itong diesel, automatic magtataas kayo ng pamasahe? Yung tinatawag na automatic fare adjustment formula, napakatagal na po yan na napirmahan. Kaya lang nga po ay idinidepende ng ating LTFRB at sa ang ating NEDA doon sa pagtaas ng ating mga bilihin. Dahil nga kami rin po ay kasama kami doon sa pagtaas. Na pag nagtaas kami, alam namin na pati yung bibilihin namin, mapiktuhan din kaya kami. Sigurado. Kami nila paring Obet. Pinag-uusapan namin yan, pinag-aralan din namin dahil tamaan din naman na kami yung mahihirap eh. Alright. Kasi itong actually hindi nyo lang problema, lahat problema natin ito, Kalando eh. Sa tingin mo, Tama ka, Sir Drew. Totoo 'yan. Kasi hindi lang pamasahe, hindi lang kayo, pati yung sa kuryente. Malamang gumagamit din naman ng krudo yung mga planta, 'di ba? Gumagamit din ng diesel 'yan. Kaya lahat 'yan. Alam mo, kasabihan nga, Sir Drew, hindi mo pa napipindot yung switch on ng kuryente mo. Nakuryente ka na dahil sa taas ng presyo ng kuryente sa Pilipinas. Oo, kumbaga, hindi ka pa nga bayad. Ang taas na agad ng babayaran mo. Paano na lang yan, di ba, Kalando, kapag nagpatuloy pa ito? Ano sa tingin mo ang dapat pang, kumbaga, sino ang dapat dikdikin natin dito? DOTR, lahat ba sila? DOE, mga kongresista, itong yung excise tax sa langis, itong oil deregulation law, silipin na rin natin. Pang-emergency case na ito Kalando. Tama ka dyan, Sir Drew. Kaya nga ang aming pakiusap, sana naman po ay huwag lang isipin yung negosyo ng ating mga kongresista dahil balita nga namin na matagal. Karamihan ng mga may-ari ng mga refilling station sa mga probinsya dito sa Metro Manila, kung hindi yan ay pinsan, kamag-anak, kapatid ni congressman, senador, mayor, talagang nininegosyo na lang tayo. Kumbaga sa amin po, sinasabi namin yung katotohanan. Ginigisa lang tayo sa sarili natin mantika yan sa batas na deregulation law. Naku, Kalando, hopefully wag naman na sanang humantong pa sa ganon. Kayo ba? Piso, no? Tama, piso. Pero wala pang kasunod yan yung pisong dagdag singil. Pasahe, wala pa. Alam nyo, Sir Drew, talagang napakahirap isipin namin dahil itong mga membro ng mga driver na pumapasada araw-araw, kung makikita nyo lang, ang nagpapahirap pa na isa sa amin ay itong Joint Administrative Order na ito po yung JAW na penalty na napakaliwanag naman kahit sa mutig na ng anggulo, yung Republic Act 4136 ay sinupersid nitong JAW na ito. Bakit hindi nila kayang suspindihin o kansilahin? Na napakaliwanag ang sinasabi ng batas, superseding of the law is illegal. Bakit hindi magawa nitong mga mambabatas, itong mga sekretary ng DOJ, tapos sinertified pa ng ating Supreme Court? Hindi maintindihan kung itong mga tao may malasakit sa ating mamamayang Pilipino o wala. Oo, nako. Baka, although tama, no? Si Congressman Joey Salceda, merong ipinapanukala, may panawagan siya sa gobyerno, lalo sa Administrasyong Marcos, na dapat paghandaan na nga ito, Kalando, itong mga ganitong senaryo. Unang-una, kayo, mga apektado na sa sektor ng transportasyon. Kasi sunod-sunod yan, yung sa kuryente, pasahe, presyo ng mga bilihin. Dapat ba naniniwala kayo mag-convene? Magpulong pulungin na kayo, lalo't mabigat-bigat ang posibleng kaharapin ng ating bansa kung sakaling magpatuloy pa itong gulo sa Middle East. Kasi lahat tayo niya magkakamot na ng ulo niya pag ganyang humantong, madoble. Wag naman sana, no? Yung record-breaking na dagdag pasahe, sana wag naman nang humantong sa ganon. Dapat ba, ora-orada, emergency, mag-meeting na kayo, Kalando, yung mga concerned stakeholders?
Dapat lang ho na magpatawag sana ho ang LTFRB at tanungin naman po ang kalagayan pati ng DOE. ating mga operator, mga driver, dahil itong spare parts na walang kamatayan na taas ng taas, wala kang mabalitaan na ibinaba na presyo ng Mahal ating din yan. spare parts. Oo. Oo, yan ho yung talaga. Parang dinudukutan ka habang ikaw ay nagpapahinga o natutulog, dinudukutan ka dahil pagising mo, pag bumili ka ng gulong, bukas makalawa, mataas na naman. Di bali sana kung piso lang. Libo ang itinataas nila. May problema pa kayo, Kalando. May NCAP pa. Pag nadali pa kayo. Alam mo, sa amin naman, dahil kami ay sumusunod naman sa pag-asinso ng ating enforcement, at yan naman pong NCAP, ay napag-uusapan naman yan, huwag lang sana isupersede yung fines and penalties na inasang ayunan ng Republic Act 4136 na batas. Dahil ang MMDA naman, Sir Drew, ay sinusunod naman nila yung fines and penalty, hindi kagaya noon ang local government. Opo. Mataas na yung mga ordinansa nila na fines and penalties, may hatian pa na 60-40. Di ba Na pwede sila rin ang may-ari ng concessionaire na private installation ng CCTV camera. Oo nga, oo. Ano pa pala yan? Dagdag pa sakit din yan pag nagkataon, di ba? Yung mga babayaran pa ninyo. Biruin mo, tama ka, Sir Drew. Magbabayad pa kayo dun sa driver. Siyempre, yung driver, binabayaran nyo ng di ba? May bayad pa kayo. Sa krudo pa lang, kaya malakas nga na, sa amin, Sir Drew, sinire-recommenda namin na sana ho yung ating mga driver. Nakita nyo naman ho, yan sa niya na nangyari. Hindi ho magsasalita yung isang tsuper. Totoo yan ho, mga tagal na nabalita yan dyan sa airport. Yung sa taxi. O yung sa taxi, matagal na po yan. Oo. Since time immemorial, andyan na yan eh. Actually, hindi lang dyan sa NAIA, Kalando. Diba? Hindi lang dyan. Kunaibas nga pati yung mga present commander doon sa mga terminal ng Colorum. Paano nakakabiyahe yung Colorum mula sa Manila hanggang Mindanao, di ba? Napakahirap isipin pero napakadaling intindihin dahil ang aking sasabihin, magkano? Kalando. Nako, last na lang, baka may mga panawagan ka, Kalando, sa mga kababayan natin, mga motorista, sa mga pasahero, mga operator at mga government official. At meron tayong kinakaharap na malaking hamon ngayong papasok na sa mga susunod pang araw, Kalando. Ang panawagan ko, maraming salamat, Sir Drew. Panawagan namin, unang-una, ang ating gobyerno na napakaraming mga abogado, makita sana nila yung superseding of the law na nagpapahirap dito sa ginagawang kutungan araw-araw itong batas ng yaw na ito. Sana makita nila. Yan ho yung pakiusap namin kay Secretary Vince Dizon na napakasipag, workaholic, at na talagang kahit di na natutulog mo, Sir Drew, medyo may kaliitan secretary pero talaga ang kanyang puso napakagaling at para sa taong bayan. Kaya kami nananawagan sa ating local at national government, sana tulungan na natin. Tapos na po ang eleksyon, tulungan na itong problema na itong darating na itong gera dyan sa ibang bansa. Wag naman sana maging World War III. Wag naman. Tulungan natin, magtulungan tayo. Opo, at magdasal, laging manalangin sa Panginoon, at yan lang ho ang may kapangyarihan na naniniwala ko na may lunas pag tayo po ay mananalangin, ay magpagkakaisa ng ating sambayan ng Pilipino. Salamat. Alright, maraming salamat po, Kalando. Ingat po kayo. Magandang hapon, Kalando. Salamat. Alright, si Ginoong Orlando Kalando Marquez, ang National President po ng Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas.